Ang mga updates ngayon tungkol sa Gilas Pilipinas at kay Soto ay tiyak na magpapasaya sa mga basketball fans sa bansa. Ayon kay Coach Tim Cone, malapit na ang kanilang paglipad patungong Qatar ngayong February 13 para sa isang mini tournament na bahagi ng kanilang paghahanda para sa paparating na FIBA Asia Cup Qualifiers third window mula February 15 hanggang 17. Makakaharap ng Gilas Pilipinas sa torneyong yan ang Qatar, Egypt at Lebanon. Bagamat makakalaban nila ang mga teams na ito, sinabi ni Coach Tim Cone na mamimiss nila si Kai Soto. Ngunit may magandang balita pa rin naman dahil this time makakasama na itong si AJ Edu at si Jamie Malonzo. Si AJ Edu na hindi nakalaro sa unang dalawang window ng FIBA ay makakapaglaro sa ikatlong window at tiyak na magugulat ang kanilang kalaban lalo na ang New Zealand sa lakas ng ating depensa at rebounding na maiaambag nga nitong si AJ Edu. Sa kabilang banda, may magandang balita rin tungkol kay Kai Soto. Noong January 30, nag-post siya sa kanyang Instagram ng larawan kung saan nakahiga siya sa ospital matapos ang isang matagumpay na surgery. Ipinahayag niya na tapos na ang surgery at matagumpay itong naisagawa. Ang tanong na lang ngayon ng marami ay kung gaano kabilis ang kanyang pagbabalik sa court. Well, ayon sa isang source na may kaalaman sa kanyang kalagayan na inireport din naman ng spin.ph, ay mabilis daw ang magiging recovery nitong si Kai Soto na isang magandang balita para sa mga tagahanga at para sa Gilas Pilipinas. Ang recovery ng isang torn ACL tulad ng nangyari kay Kai Soto ay kadalasang tumatagal ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Pero kung mabilis ang kanyang paggaling, posibleng makabalik siya sa laro ng mas maaga. Sa ganitong timeline, makakapaglaro pa siya para sa FIBA World Cup Qualifiers na mag-uumpisa sa November 24 hanggang December 2. O halos mga 10 buwan din yon matapos nga yung kanyang naging surgery. Kung mangyari ito, magiging malaking tulong siya sa Gilas sa kanilang labang yon. Dahil dito patuloy nating ipagdasal na mabilis ang recovery ni Kai Soto. Mahirap naman talagang makita ang isang player na may malaking potensyal na hindi makapaglaro. Pero sana ay maging mabilis ang kanyang healing process. Marami ang nag-aabang sa kanyang pagbabalik at malaki ang pag-asa na makikita muli siya sa court na maglaro para sa bansa. Malaking bagay ang pagkakaroon ng mga batang tulad ni Kai Soto sa Gilas dahil hindi lang siya malaki at magaling, kundi may malaki ring impact sa international basketball. Ang pagkakaroon ng mga tulad nila Kai Soto, AJ Edu at Jamie Malonzo ay nagbibigay ng dagdag na lakas at lalim sa koponan. Kaya't ang mga supporter ng Gilas ay excited na makita silang magsama-sama at maglaro sa mga susunod pang qualifiers. Sa ngayon, nakatutok ang Gilas sa pagpapabuti ng kanilang laro at pagtutok sa mga upcoming competitions. Ang pagkakaroon ng mga bagong muka tulad nila AJ Edu at Jamie Malonzo ay magiging malaking tulong upang mas mapalakas pa ang koponan. Hindi lang ito makikinabang sa kanila, kundi pati na rin sa buong basketball community ng Pilipinas. Sumatotal, bilang mga fans, marami sa atin ang nag-aabang sa mga susunod na laban ng Gilas Pilipinas, lalo na sa pagkakataong ito na makakasama na nga itong si AJ Edu. Ang kanyang pagbabalik sa team ay tiyak na magbibigay ng bagong sigla sa ating national team. Samantala, patuloy din nating suportahan si Kai Soto sa kanyang recovery at ito nga si AJ Edu sa kanyang unang pagkakataon na maglaro this FIBA qualifiers sa third window. At tiyak na magiging malaking tulong itong si AJ Edu sa Gilas sa kanilang laban sa New Zealand at Chinese Taipei. Bagamat bagong mua siya sa team, at least this FIBA qualifiers, ang kanyang lakas at kakayahan sa depensa at rebounding ay tiyak na magiging asset ng Gilas. Ang kanyang kontribusyon at kakayang magbigay ng karagdagang depth sa line-up ng koponan
ay tiyak na mas magpapalakas pa sa kanilang chances na manalo sa mga susunod nilang laban. Samantala, para nga kay Soto ay nabanggit ko kanina lang na magandang balita rin talaga ang malaking pag-asa na mas mabilis na recovery mula sa kanyang naging surgery. At kung magtutuloy-tuloy ito, ay mas malaki nga ang tsansa na siya'y makakabalik agad sa takdang panahon, lalo na para sa inaabangan din nating isa pang torneo na kasali rin ng Gilas Pilipinas, ang FIBA World Cup qualifiers na mag-uumpisa naman by November this year. Ang mga positibong updates na ito ay nagbibigay ng pag-asa at lakas ng loob sa buong Gilas Pilipinas. Tiwala tayo na si AJ Edu at si Kai Soto ay magiging malaki ang ambag sa tagumpay ng team sa mga darating pa nilang laban. Ang mga tagumpay nila kasama ang buong koponan ay magbibigay ng karangalan hindi lamang sa basketball kundi sa buong bansa. Patuloy nating suportahan ang Gilas Pilipinas at ang bawat hakbang ng mga nasabing manlalaro sa kanilang journey. Ang kanilang tagumpay ay tagumpay din ng lahat ng Pilipino at magiging inspirasyon ito para sa mga susunod pang henerasyon ng basketball players sa Pilipinas.